Hello guys! Kumusta? Good morning, good morning. Andito naman sila Katsirong Bisaya. Magkukomento na naman tayo sa nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika, at lalong-lalo na sa mga bangag at sa mga NPA na hanggang ngayon nagkakalat-kalat pa rin sa ating lansangan kahit na nahatulan na sila ng guilty. Tingnan natin to si Castro. Itong salaysay niya, galit na galit siya kay BP Sara. Galit na galit siya sa impeachment ni BP Sara. Bakit panay-postpone ang ginawa ni Chis Escudero? Dapat daw may kasalanan, kailangan ng panagutin. Ulol mo, Castro, ikaw ang may kasalanan. Ikaw, tingnan mo to guys. Ang masabi natin, ang may kasalanan, dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. A few moments later. Guilty ang hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. At dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Oh, ikaw yung may kasalanan, di ba? Ikaw yung guilty. Dapat mong panagutan yung mga kasalanan na ginawa mo o mga nagawa mo sa kabataan, sa mga kabataan. Oh, nasa sayo na mismo, ikaw na mismo nagsabi, galing sa bibig mo, nayupak ka. Bakit ayaw mo pang panagutan yung kasalanan mo? Di ba guilty ka nga sa child abuse? Bakit andyan ka pa? Ngawa ka pa ng ngawa. Nayupak kang kagwang ka. Hamon ko sa iyo, bilisan ang investigasyon sa mga kaso. Ano na, General Torre? Binigyan ka ng challenge ni BBM na bilisan mo yung mga kaso. Bakit hindi mo pa hulihin yan si Castro? Hulihin mo na yan si Castro. Guilty yan sa mga kaso. Ang dami niyang kaso niyan. Di ba? Oh. Panindigan mo yung pinanumpaan mong tungkulin na protektahan yung kabataan, protektahan yung mamamayan. O ngayon, isang kriminal nandyan sa Congress, guilty, child abuse. Bakit ba kasi kayo atat na ma-impeach si BP Sara? Talagang napaghalata ang ganid kayo sa kapangyarihan, mga hinayupa kayo. Ito pa si Leila de Lima at saka si Ontiveros. Tuloy-tuloy kami. Whatever is the issue to be raised, basta kami, insofar as the Senate is concerned, itutuloy namin to kasi ito ay mandato namin. Ito ay utos ng saligang batas. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Talagang mababahala kayo kasi hindi kayo magmukhang bida eh. At atat na atat kasi kayo kasi gusto nyo magmukha kayong bida sa Senado. Gusto nyong ipakita sa madlang people na kayo ay magaling, kayo ay makabayan, kayo ay matinong tao, kayo ay malinis na pagkatao. Diyos ko, Diyos mio sa inyo. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Yung gamitin ang mga Pilipino. Pagsamantalaan ang mga Pilipino kasi kami ayaw naming ma-impeach si BP Sara. Kasi alam namin na kayo lang ang makikinabang. Kayo ang may gusto niyan, di ba? Oh. Kung sinasabi ninyo na inuutos ng saligang batas, ang sabi ng saligang batas, kailangan pag-aralan ng maigi sa Congress. Kailangan basahin ng maigi yung article of impeachment. Kailangan bawat isa sa mga congressman bago sila pumirma, basahin nila, intindihin nila. Ginawa ba nila yon? Anong ginawa nila kung bakit sila pumirma sa impeachment ni BP Sara? Ito ipakita ko sa inyo. At tingnan nyo kung naaayon ba yan sa batas. Tingnan nyo. Nung sinabi niyong meron kapalit yung pag-vote to impeach, magkano yung inaalok? Magkano ba yung pinag-uusapan natin dito? Based on what we've heard, I'd like to make a disclaimer. This is only allegedly. Yes, and I know you keep saying I don't report news. Yeah. This is commentary. So we're also curious. That's why I don't wanna have it used against the program or us, Yes, the two of I us agree. here. But yeah, based on what we've heard, 150 million per signature of the congressman.
Oh, kita nyo? 150 million per signatures bawat congressman. Yun, naayon ba yun sa batas? Oh, for the sake of argument, sabi ni Laila de Lima, alinsunod sa batas. Oh, yung pag-impeach nila kay BP Sara sa Congress, naayon ba sa batas yun? Nang dahil lang sa 150 million, pumirma sila? Hindi nga nila binasa, di ba? Hindi nila naintindihan yung laman ng content ng impeachment. Oh, kung ano yung mga nilalaman noon. Basta lang sila pumirma dahil sa 150 million. Naayon ba sa batas yon? So, ibig sabihin, hindi yun naaayon sa batas ang kanilang ginawa. Pumirma lang sila dahil sa 150 million at gusto nilang sumikat. Ang ipanalandakan sa buong bansa na si BP Sara magnanakaw. Di ba? Oh. So, hindi yun naaayon sa batas ang kanilang ginawa. So, ngayon, bakit kayo atat na atat? Diyan sa Senate hearing sa impeachment ni BP Sara. Napaghalataan na talagang swapang kayo't ganit sa kapangyarihan, mga hinayupa. Violation yan sa batas ang kanilang ginagawa. Minamadali nila. Nirailroad nilang yung impeachment. Tapos, idadamay nyo kami mga Pilipino sa kagustuhan nyo mangyari. Mga hinayupak talaga kayo, mga politicians kayo. Kayo-kayo lang dyan ang nakikinabang. Di ba? Paano tayo magkaroon ng kalayaan? Paano tayo magkaroon ng peace? Kung kayo mismo pasimuno ng kaguluhan. Di ba? Kaya kung ako talaga kay BP Sara, pag umikot ang gulong, i-close ko talaga yung Congress at saka Senado para mawalan kayo ng angas. Angas-angas nyo. Akala ninyo mga makabayan talaga kayo, mga animal kayo dyan sa Senado eh. Nga kayo-kayo lang naman dyan ang may interest eh. Di ba? Oh. Alam mo, BBM, General Torre, General Browner, na-infiltrate na tayo ng mga komunista. Ang mga naghari-harian dyan, puro komunista. Oh, mga left-leaning. Yan ang aasikasuhin ninyo. Di ba? Yung mag-involve sa politika, General Torre at saka Browner. Oh, hayaan nyo yan mga politiko dyan. Ang isipin nyo, ang pukusan ninyo, yung infiltration ng mga NPA. Kita nyo mga NPA ngayon dyan sa Congress. O, sila na yung namamayagpag. O, tapos dinidiktahan na kayo. O, hindi kayo na mabahala dyan. O, tapos titirahin nyo yung mga ordinaryo mga Pilipino, mga mamamayan. Nako, ano na mangyari sa bansa natin? Wala na tayo magsasalita to mga to sa media. Akala nila talagang makabayan. Akala nila talagang malinis sila sa kanilang mga sarili. Kung makapag-judge kay BP Sara, 120 million lang. At saka na-clear na yon ng Commission on Audit. Na-clear na yon. Oh, kini-question nyo kung paano ginamit yung 120 million. Kini-question niyo yung mga pangalan na nakapag-benefits doon sa 120 million. Confidential fund nga yan, di ba? Ginagamit yan sa intelligence. Ginagamit sa mga pagsawata sa mga kalaban sa gobyerno. Tapos ngayon, yan yung pinagdikdikan nyo dyan, yung 120 million. Hindi nyo kinu-question yung billion-billion na nawala dyan sa kaba ng bayan. Anakong tipak lang talaga tong gobyerno na. Kaya ako, saludo ako kay Chis Escudero ngayon ha. Believe ako sa iyo ngayon, Chis. Dahil pinupospon mo yung mga article of impeachment dyan na basahin dyan sa Senado. Kasi wala naman talagang kwenta yan eh, di ba? Huwag mo bigyan ng priority yan. Ang bigyan mo ng priority yung mga bills dyan sa Senado na nakabinbin dyan. Mas marami pang priority dyan ng mga bills kaysa dyan sa impeachment. Yung atat na atat lang dyan sa impeachment, yung mga gusto magpabida, yung mga gumastos na sa kanilang mga gown, papalandakan sa mga taong bayan na talagang dignify sila sa kanilang mga sarili,
gunggong nyo, mga ugo kayo, mga hinayupa kayo, mga kayong makasarili at swapang, ganit sa kapangyarihan. Oh. Kung titingnan natin yung assets ninyo, baka mamaya sobra-sobra na yan. Oh. Hindi na yan siya compatible doon sa salin ninyo. Umayos kayo. Salamat kayo at hindi ako nagiging congressman or senador. Baka mamaya, pag ako magiging congressman at senador, habulin ko kayo. Alright guys, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. At thank you so much sa mga new subscriber ko sa YouTube. Maraming salamat. God bless. Ingat kayo parate. Bye-bye.